Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Yun daw bang labor cost ay palaging 40% ng materyales? Yan ang palaging na-encounter ko ng mga tanong ng mga viewers. Kasi may nagko-quote sa kanila, tapos ang pinipresyo sa kanila ay higher. No? Let's say mga 60% ng material. So nagtatanong sila, bakit ganun? Di ba dapat ang labor 40% lang ng materyales. Ganun ba talaga? O di pag-usapan natin yan. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa industry ng construction, naging standard yan. Lalo na doon sa mga government projects. Na malalaki kasi ang mga government projects, maraming involved na materials at sa pag-aaral nila sa mga ganong mga projects, lumalabas na mga nasa 40% ang naging standard rate. 40% ng materials ang naging standard rate ng labor. Pero sa malalaking projects, applicable yan. Maaari, maging applicable yan. Pero sa mga mas maliliit na projects kagaya ng mga bahay, hindi. Bakit? Kasi nga, maliit yung project. Siyempre, kung maliit ang project, mas kaunti ang materyales niyan. Pero ang totoo kapag bahay yan, mas bubusisi, mas maraming gagawin. Imagine mo, gagawa ka ng kalsada versus gagawa ka ng bahay. Di ba? Siyempre, mas maraming involved na trabaho sa paggawa ng bahay. Mas maraming involved na tao compared sa kung magbubuhos ka lang ng kalsada. So, ano ang basis para sa pag-compute ng ating labor? Hindi materials, kundi yung productivity rate na tinatawag. Ano yung productivity rate? Gaano kalawak o gaano karaming oras ang magugugol ng isang trabahador para sa isang task. Yan ang dapat na maging basis. Halimbawa, paghuhukay. Halimbawa, ang isang tao ay kayang humukay sa loob ng 8 oras na walang pahinga, 8 oras sa isang katamtamang tigas ng lupa. Kaya niyang makapaghukay ng kalahating cubic meter. So, doon mo babasihan. So, sa bill of quantities na ibinigay sa iyo ng arkitekto mo, yun ang magiging basis para makompute kung gaano karaming tao at gaano katagal na ipapatrabaho yung paghuhukay. Example, yung bahay mo ay mayroong 10 cubic meters ng lupa na huhukayin. Ang isang tao, kaya niyang maghukay ng kalahating kubiko sa isang araw. So, ibig sabihin, kung sa 10 kubiko, i-divide mo sa kalahating kubiko, di mga 20 days yun, di ba? 20 na 8 hours tatabahuhin ng isang tao. So, yun ang magiging basis para malaman ilan ang gagawa, ilan ang magagastos, ilang oras gagawin. So, yun yung tinatawag na productivity rate. At nakadepende yan sa plano. Kaya hindi pwedeng magbibigay ng costing sa labor nang hindi nakikita ang design, ang plano. So, tandaan nyo, huwag kayong basta-bastang papayag na kapag binanggit nyo, kasi meron akong project ganito, 2 palapag, bahay, 3 kwarto. Magkano mo kukunin yung labor? Ganito yan. Bili ka ng materyales. Tapos yung magiging total ng resibo, ako diyan, 40%. Mag-aaway kayo doon, Kasi order siya ng maraming materyales. 'Di ba? Para mas malaki yung magiging cost. So dapat sa umpisa pa lang malinaw na, Ipakita mo ang plano, i-compute niya magkano ang labor at ang magiging basis nga niya yung productivity rate ng bawat manggagawa. So, isa pang dahilan kung bakit hindi palaging 40%, yung ding location.
ng iyong ipapatrabaho. No? Baka, example, no? Yung location ng iyong ipapatrabaho ay walang kalsada. So, saan dadaan ang delivery ng materials? No? Baka doon sa malapit sa bukana ng lugar. Siyempre, ang mga tao pupunta doon para kunin yung materials. Di may cost yun. No? Yung oras na gugugulin nila sa pagkuha ng materials doon sa binabaan papunta sa site. No? Meron ding factor yon, no? May cost implication yon. No? At isa pa, yung complexity, no? Ng ipapatrabaho mo. No? Iba ang cost ng pagpapatrabaho sa isang flat na ceiling, no? Kumpara sa kisame na may mga drop ceiling, may mga cove, at may iba pang mga burloloy. Magkaiba yon, no? Maaaring mas matriple pa nga ang cost ng patrabaho sa mas detalyado kumpara sa plain. So yan ang mga bagay na binabanggit ko palagi. No? Nakadepende palagi sa design, sa plano, no? Yung magiging presyo, hindi lang ng materyales, kundi pati ng labor. So ngayon, halimbawa ay binigay mo ang plano sa contractor ng labor, pagkatapos ay nagpresyo siya. Pwede mo bang tawaran? Pwede naman. Palagi namang merong paraan para mapababa ang presyo. Pero please, huwag ka namang mag-dive. No? Huwag kang tatawad ng masyadong malaki. Bakit? Kasi yung contractor na yon, ayun ang naging costing niya dahil nakita niya yung ipapatrabaho. Kung tatawad ka ng masyadong malaki, mamumroblema siya. Baka hindi niya matapos yan. O kaya dahil sa kagipitan niya, baka tanggapin niya lang yung project, hindi niya naman talaga planong sundin na yung plano. Baka mag-shortcut na siya. Kasi tumawad ka. So, yan ang realidad ng buhay. No? Mataas ngayon talaga ang labor cost dahil tumaas ang minimum wage, di ba? Nasa mga 700. No? Tumaas na ang lahat ng bagay. Yung materyales, tumaas na din. Kaya yung presyo ng labor na palagi nating naririnig na 40% ng material ay hindi palaging tama. Again, ulitin ko, sa mga mas malaking project, halimbawa government projects, no? Applicable yan. Bakit? Mas simple ang trabaho, mas maraming materyales, maraming mga cost items doon na pwedeng kunan ng porsyento, no, ng kanilang labor cost. No? At syempre, mas malaki ang overhead nila ron. No? Pero, hindi yan applicable sa mas maliliit na project kagaya ng bahay. May mga scope of works sa bahay, sa pagpapatrabaho ng bahay, na baka mas mahal pa nga ang labor kumpara sa materyales. Gusto nyo, bigay ako ng example. Pintura. Example, painting. Magkano ang isang galon na pintura ngayon? Sabihin mo na 700 ang isang galon na pintura. Ipapapahid mo yan sa tao. Magkano ang sweldo ng isang pintor? O sabihin mo na 800. Yung isang galon na pintura na yun, ipapapahid mo sa kanya ng isang araw. 500 na pintura. 700, sabihin natin, 700 na pintura, isang galon. Ipapapahid mo sa pader, sa sweldo niya na 800. Dito pa lang sa initial cost, di ba? Mas mahal na yung labor. So, merong mga ganong mga items na minsan, mas mahal pa nga ang labor. O kaya, 1:1 pa nga ang labor compared sa materials. So, case-to-case basis, huwag tayo palaging mga hawakan sa kung ano ang naririnig natin. May mga standards na applicable sa isang particular na project na hindi naman talaga applicable sa iba. Ang susi, plano. Ipakita ang design, ipakita ang plano, magkaroon ng tamang computation base sa kung ano ang actual na ipapagawa. Maraming salamat po. Sana natuto kayo at magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!